makinig tayo mula sa list at mula sa pagsalahan. Salamat po sa inyo. Okay, thank you. Yung ating TV sa lupa ay sumabay din. Paano yung sumabay naman? Ay, meron naman gano'n. Kaso ayaw pumasok. Kung ba't lahat, kami ko may kabarbin, bakit mo kay Dr. Paulo? Pag hindi na kay Paulo, si Abby bahala doon. Ay, si Anderson pati, kaya kay Anderson yun. Yung ating TV sa lupa yung ganyan. Okay, may bukas kaso ayaw pumasok yung regarding sa laptop. Di ba na kung mapatay TV o laptop? Sa kanan, parehong bata. At si Marvin, napagka. Okay, napusin mo ba sa book of Galatians chapter 4? Ang Galatia, kapitulo 4. Dinahanap si Kenneth ito. Oo, tinatanong sa akin si Brother Kenneth. Sabi ko, sige, kayo sa Santa Cruz muna. Nakatawa ka. Hanggang 2027, sige dito. Bakasyon muna sa Argentina. Okay, the book of Galatians, chapter 4, Galatia, kapitulo 4. Talatang 4 hanggang 7. Galatians chapter 4, verse number 4 hanggang number 7. Okay, nakatala po ninyo? Okay, sa likod, nakatala po sa likod. Galatians 4:47. At kinakita niyo po ay, basahin natin po ng sabay-sabay, verse number 4. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, the Lord Jesus Christ, made of a woman, made under the law. Okay? And then, verse number 5, bakit siya pinagdala? To redeem them that were under the law. Sino under the law? Tayo. Di ba namin? Tayo yung dahil nasa ilalim ng kautusan. Are you listening? Amen? Ang sabi ng kautusan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun ang utos. Amen? Amen? Na dumating ang Panginoon Kristo kasi namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. So dahil doon, sa ating pagsampalataya sa Kanya, ano nangyari? Sa halip na kamatayan, ito natin is what? The gift of God is what? What? Ito nyo? Ang kapalit ng walang hanggang kamatayan is what? Buhay na walang hanggan. To redeem them that were under the law, that we might what? Pakilakas? That we might what? To receive what? The adoption. The adoption of sons. And because ye are sons, so verse 5, the adoption of the son, and number 6, and because ye are sons, paano na naging son? Through adoption. Si Christ ay anak ng Diyos by what? By nature. Iba naman. Amen? Siya ito na eternal son. Tayo naman what? In-adopt ng Diyos. And because ye are sons, God sent forth the Spirit of His Son in your heart, crying what? Abba, Father. Now, the word Abba, hinanap ko. Hindi pa rin yung kumanta ng the winner takes it all. At the word Abba, you know, the word Abba means what? Daddy. Yes. Aramay pala yun. No? Katumbas na salita, Daddy. Or isa pa, Papa. Okay? Kaya nga, ngayong gabi, ito yung ating pag-usapan na po. Okay? It's about the doctrine of the adoption. No? Now, tingnan ko siya, no? Ganito natin, no? Na kapag ang isang tao ay naligtas, no? Okay? They take the position of sonship in Christ. Okay? Siya naging anak ng Diyos. In Galatians 3:26, tingnan po, Galatians 3:26, sabay-sabay, for ye are all what? The children of God by what? By faith
in Christ Jesus. Yan ang nangyari. No? Sa ating Panginoon Kristo, tayo yung naging anak ng Diyos. No? And that miniman yung napakalaga, sonship is a present position ng isang mananampalataya. Hindi magiging anak the next year, hindi magiging anak pagkamatay, kundi the moment na tinanggap mo si Kristo, bilang ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay anak na ng Diyos. In 1 John 3:2, now, ngayon nga, ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Pero pag sinahaya, tayo ay magiging katulad niya. Now, pinapag-usapan naman doon, no, yung complete sonship. Ngayon, bagamat anak ng Diyos, nagkakasakit pa rin, nagkakaproblem pa rin. Maliwanag ba? Tumatanda. Nakikinig ka sa akin? Amen? Okay, pagbalik ni Kristo, yun yung completion ng pagiging anak. Yung ating katawan na tumatanda, may kasalanan, ay magiging tulad ng kanyang katawan nung siya mabuhay na muli mula sa mga patay. Complete what? Adoption. Okay? Now, bilang anak, ito yung ating posisyon. It brings us blessing and responsibilities. Nakikinig ka sa akin? Parang yung anak mo sa bahay. No? Sapagat naging anak mo siya. Siyempre, pagka anak mo, basta anak mo lang, andyan na. Siyempre, bilang anak, meron siyang responsibilidad sa pamilya. Baliwanag ba? Amen? Meron siya lang sabi ko? Responsibilidad. At pag ginagawa niyo yung kanyang responsibilidad, siyempre, may blessing. Di ba namin? Amen? Amen? Merong responsibilities, meron din what? Blessing. Bilang isang anak. Now, as bilang anak, okay, of course, we know who we are. Alam mo kung anak ka. Sapagat natin na inner witness ang isang anak ng Diyos kapag talagang ligtas ka. In Romans 8:16, okay, as son, we know who we are. As son, we know who we are. Okay, paano sa pala? We have an inner witness sa ating buhay. Alam natin sa ating kalooban, tayo ay anak ng Diyos. Are you listening? In Romans 8:16, ano sabi ng Biblia? Okay? Ang Espiritu rin, kasama ng ating Espiritu, ang nagpapatotoo, inner witness, na tayo ay mga anak ng Diyos. In Galatians 4, kung kayo pinasa Galatia pa, in verse number 6, nakibibigay ko muna yung aking introduction. Okay, chapter 3, and chapter 4 and 6. Galatians 4:6. Ano ba kaya? Pakilakas. And because ye are sons, okay, sapagat kayo mga anak, God have sent for what? Kita mo? Okay? Ang isang ligtas ay anak na ng Diyos, at sapagat siya anak na ng Diyos, isinugo ngayon ng Ama ng Diyos yung Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. Maliwanag ba? Saan nakatira yung Holy Spirit sa ating buhay? Saan nakatira? Nasaan siya? Pakalawa, sa ating puso. Okay? Nung sapagat na sa ating puso siya, may inner witness, di ba? Nakikinig ka sa akin? Dahil dito, sabi ng Biblia, crying, Abba, Father. Meron kang confidence na tawagin Panginoon ko Diyos, aking Ama mula sa langit. Okay? Kasi meron inner witness. Okay? At meron din nila na outward. Okay? Una, inner, pangalawa, outward. Okay? Alam mo sa iyong kalooban, anak ka ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang bibigyan ng katiyakan. Kapanatagang ligtas ka. Alright? Okay? Meron inner witness. At then meron din outward witness. Okay? Okay, panglabas na patotoo na ikaw ay anak ng Diyos. Ano yun? In 1 John 3:14. 1 John 3:14. Nakita niyo po yan? Sabi ng Bible, we know that we have passed from death unto life. Sa Tagalog, nalalaman natin. Nakikinig ba sa akin? Kita niyo ba yun? Nalalaman natin na tayo ay nalipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Because of what? Ano yung outward?
brethren. Nakita mo? Ano yung outward witness? Ha? Naligtas tayo, anak tayo ng Diyos. We love what? We love the brethren. Mahal natin ang kapatiran. Mahal mo ba itong mga tao ito? Mahal mo ba yung kapatiran mo? Ha? Baka may kagalit ka rito. Hindi dapat. Pwede kang magalit, pero hindi ka magtatanim. Amen? Oh. In 1 John 2, verse number 3, and hereby we do know. Dahil dito, okay, alam natin, no, okay, na nakikilala natin siya. Nakikinig ba kayo? Alam natin na tayo ay talagang totoong nakakilala sa Diyos. Hindi katulad ng iba lang, dahil hindi lang salita. Okay? Bakit mo alam na nakakilala ka sa Diyos? Ano dahilan? Because if we, we keep His word. Sapagat iniingatan natin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos, hindi naman mabigat. Ano yung kanyang utos? Ano yung kanyang utos? John 13, 34-35. To love one another. Okay? Ito yung kanyang utos sa mga kapatiran. To love one another. Ito yung outward witness. Okay? Yung ating ginagawa ang nagbibigay ng konfirmasyon na tayo na ay mga anak ng Diyos. Okay? At bilang anak, no, alam natin kung sino tayo. Pangalawa, alam natin kung ano tayo. Ano tayo? Anak ng Diyos. Paano nali anak? Nung ating tagalan si Kristo na ating siyang ligtas. John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Even to them that believe on His name. Sa Tagalog, datapot ang lahat ng sa kanyang nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga tuwid nanampalataya sa kanyang pangalan. Amen? Hindi sapagat naging baptist ka, hindi sapagat pumarag ka. Lagi natin binabakit sa mga kaibigan natin, hindi sapagat baptist ka pupunta ka ng langit. Hindi Savior, hindi tagapagligtas ang JIL, ang charismatic, ang Catholic, ang Agripay, ang Baptist, hindi yan ang Savior, hindi yan tagapagligtas. Hindi na mapapatawad ng sala mo. Hindi na magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ang Savior. Nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Okay? Nasa Kanya. Okay, anong kailangan lang? Tanggapin mo siyang Savior. Manalig ka ng buong puso mo sa Kanya. Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan at karapatan na maging anak ng Diyos. Okay? Kaya nga, si santunin na Kristiyano, si santunin na ng Diyos, sapagkat siya binigyan ng karapatang maging ng Diyos, nakikita mo yung karakteristik ng God the Father sa Kanya. Amen? Kapag ba ito, dulo mo sa 14, for as many as are led, di ba? Ang bawat pinapatnubayan o ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Pakikita mo, yung karakteristik na binagit ko sa kanya maging umaga, di ba? Anong karakteristik? Meron siyang desire o pag-ibig sa mga bagay ng Diyos. Kaya may isa, mahal niya ang church. Amen? Mahal niya ang Bible. Natabas siya ng Bible. Nag-prepare siya. Ito yung things of God. Maliwan, nakikinig sa akin? Meron siyang desire na mag-witness, mag-invite. Meron siyang desire o pagnanasa na magbahagi ng kanyang natutuhan sa Bible. Kasi siyempre, kapag wala ka nun, suriin mo sarili mo. Believe me. Amen? Amen? Kapag nagkakailan ako, nakikita ko, okay, yung tatay ko kumukha ko pala. Diba namin? Amen? Yung boss ko, puro ko yung sa kanya. Kasi boy, kapag kami, diba? Characteristic. Amen? Hindi ko naman, bakit ito rin, may buhok ako.
matanda pa ako sa aking ama. Iba na eh. Kasi magtatay kami eh. Isip ka lang din, ang isang ligtas na anak ng Diyos, mayroong karakteristik ng God the Father na nasa kanya. Ay, may isa? Okay, isa na rito is what? Okay? May pag-ibig. Ang anak ng Diyos, sa salita ng Diyos. Amen? Patang anak ng Diyos, may pag-ibig na usapin ang ama ng Diyos. You pray. Patang anak ng Diyos, may pag-ibig sa bahay ng Diyos, the church. Amen? May pag-ibig ka rito. Kaya nga, sabi ko, nagtataka ka doon sa mga sabi ko, kayo ba ka, di ba? May nakakatagpo ko talaga ng Christian daw siya. Saved daw siya noong 1990s, 92. Pero walang sinisimbahan. Wala nang umuwi ng Laguna. Dalawang taon. Ikaw, ito ka. Amen? In-invite mo, hindi ka mapagbigyan. In-invite ko minsan, nagbigay sa akin eh, ayaw nang bumalik. Hindi makatagal. Sabi ko, can you imagine? 30 minutos o 40 minutos, 45 minutos sa Calvary, inip na inip ka. Paano ka? Kung walang hanggang ka sa heaven, baka maglulundag ka pagpunta ka ng impyerno. Ito tayo. Kung dito, hindi mo marami ang 45 minutos, how much more eternal life sa heaven? Kapag hindi ka pwede doon. Hindi ka talaga pwede sa langit. Kung dito, hindi ka magdagal. Tama, di ba? Meaning to say, wala yung karakteristik. Wala yung karakteristik ng ama sa kanya. Okay. Teka, ngayon nga ay mga anak tayo ng Diyos. Amen? Sabi mo lang, by what? By adoption. By adoption. Okay? And then, because we are sons, no, sabi ng ating trap, because we are sons, we are no more servant. Okay? Because we are sons, we are no more what? We are no more servant. Okay, verse number 5, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons, and because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your heart, crying again, Abba, Father. Verse number 7, therefore, thou art no more what? Thou art no more a servant. Okay, ano po? Hindi ka na alipin, kundi ba? Anak. Kita mo? Okay, yun ang ating title. Sons, not servant. Okay, pakalabas na? Okay, mga anak, hindi alipin. Panginoon, ako po iyong patnubayan sa aming pag-uusapan. Bigyan mo ako ng salita sa aking bibig. Oh Lord, I pray tonight, muli ka pong mapakinggan ng mga tao dito. Ako po, narito Lord, I pray, gamitin mo lang, kasantapan mo lang, maging instrumento mo ko, magsibing tapayan, Panginoon, upang painumin ang mga tao ito ng iyong dalisay na tubig, ang iyong salita. Hinihiling ko lang ang lahat at ang kapalilihan mo ang Holy Spirit. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus, salamat po. Amen. Now, anong sabi ng Bible? Verse number 7 again. Then, okay, sapagat tayo tumungkap kay Kristo. Okay, we are no more what? We are no more, verse number 7, we are no more servant. Apa kata? We are no more servant. But again, but what? But a son. At sapagat tayo may anak, tayo ngayon ay tagapagmana. Sa pamamagitan ng Diyos at ng ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? Yes, we are son. We are no more servant. Yes, bagamat naglilingkod sa akin, bagamat naglilingkod, bagamat nagpapagal, bagamat naghahanggap, pero ang ating motivation, nakikinig ka sa akin? Ang ating motivation, okay, ang dahilan ng ating paglilingkod sa ating Diyos is both of what? Love and gratitude.
Hindi bilang alipin, kundi anong nag-uudyok sa atin? Sabi ko, love and what? Yes, love and gratitude. Amen? Amen, guys? Huwag kang maglingkod na napipilitan na. Tama, di ba? Huwag kang magpunta rito sapagkat napilitan ka lang, na para lang nauutusan ka na basta, wala, ayaw na gano'n ito. Ibig na, ginagawa mo ito sapagkat may pag-ibig ka at nagpapasalamat ka sa kabutihan ng iyong ama sa iyong buhay. Okay? We are sons, not what? We are sons, not what? Yes, not servant. Okay? Alright, ang tanong ko lang, anak ka, ikaw ba sigurado na anak ka ng Diyos? Sigurado ka na ba talaga na pag lumaki ka sa langit ka pupunta? Kapag hindi ka pa ng langit, hindi ka pa anak. Okay? Nakita mo si Pablo, sabi ni Pablo, no? Bakit niya ginagawa lahat? Sabi ni Pablo sa Romans 14, no? Ako'y may utang sa mga Hudyo at sa mga Griego. Ito mo, ganyan, di ba? Napakaganda ng verse, sabi nga, sabagat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo ni Kristo na siya kapangyarihan Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Siya may Hudyo o Griego. Ito mo, di ba? Bilang anak, talagang hindi niya para ikahiya ang gospel ng Panginoon sa Kristo. Okay, kaya nga ngayon gabi, yes, dalawa itong ibig kong ibigay. Una-una, the blessing of sonship. Bilang anak, merong blessing ang pagiging anak. The blessing of sonship. Number one, the blessing of coming to God anytime we want. Okay? Ano yung blessing number one? The blessing sa what? The blessing sa what? Pakalabas. The blessing sa what? Pakalabas. Coming to God anytime na gusto mo. Bakit pwede kang lumapit at anytime? Anong dahilan? Pakalabas. Because we are what? Servant? Servant? Anak! Amen? Ito yung sa akin. Naalala niyo ba dahil yung Book of Esther? Alam ni Esther na ipinaalam ni Mordecai kay Esther yung plano ni Haman na ipapatay lahat ng Hudyo sa Babylonia. Remember that? Remember that? At humingi ng tulong sila kay Esther na sabihin mo kay King yung gustong gawin ni Haman. Ang sabi ni Esther, hindi ako pwedeng lumapit, hindi ako pwedeng mapunta sa kanya hanggat what? Sino kakaalam? Hindi ako pwedeng mapunta sa kanya hanggat hindi pinapatawag. Liwanag, hindi ba? Amen? Ang pwedeng lumapit anytime sa hari is what? Yung anak. Okay? You see, pero pag hindi ka pinapatawag, huwag kang nalapit sa pag lumapit ka na hindi ka pinapatawag, anong parusa? Pupugutan ng ulo. Di ba namin? Pero salamat sa Diyos. Sa pag tayo may anak, we can come to God, pakalabas, anytime na may kailangan tayo sa Kanya. Yun ang blessing. Hindi mo siya makakausap lang. Hindi ba yung parang akala mo pag dumunan sa ikaw sa limang yung pagdagdunan pa Panginoon. At anytime, saan man dako naro ka at may pangangailangan ka, pwede kang tumawag sa Diyos. Pagkat ikaw ay Kanya, anak, hindi ka alipin. In the book of Hebrews chapter 4 and verse 16. Hebrews chapter 4 and number 16. Sabi niyo po yan? Sabi ng Bible, let us therefore come boldly. Tayo magsilapit sa Kanya, sa trono ng biyaya. Di ba? Okay? Nang may tinatawag na lakas ng loob upang tayo magtamo ng awa at makatanggap ng biyaya, tulong sa panahon ng ating pangangailangan. Ang ganda, hindi ba? Amen? Pwede na may kailangan ka, lumapit ka na may pagkakatiwala sa trono ng kanyang biyaya. Maniwala, hindi ba? Yung throne of God, tinawag na throne of grace.
Sumasagot siya. Nagbibigay siya. Amen? Amen? Ano ang pangalan mo? Bo. Mahigit 30 taon na ako sa Diyos. Kaya alam ko sinasabi ko, nakikinig ang Diyos. Okay. Sumasagot siya, nagre-replay siya. Amen? Hindi kailangan ng load. Hindi kailangan na full church. Amen? Anytime. Eh mga tao, pag tinawag mo, hindi nag-reply, tama? Galit ka na. Buhay ka ba? Ang Diyos, laging buhay, narinig. Ito yung number one blessing ng pagiging anak ng Diyos. You can come at any time sa trono ng kanyang biyaya upang makatanggap ng awa sa panahon na kailangan. Kaya sabi ko, di ba last Sunday, na huwag na huwag kang mag-self-pity. Huwag na huwag mong titignan sa sarili mong kawa-awa ka, hindi ka kawa-awa. Huwag na huwag mong kahabagan ang sarili mo. Tandaan mo yan, kasi sabi ko sa inyo. Huwag na huwag. Napakadelikado na ang isang tao, sarili niya, kinakahabagan pa niya. Huwag mangyari sa iyo. Tandaan mo lagi, may Diyos na nagmamalasakit sa iyo. May Diyos na nakikinig, may Diyos na tutulong sa iyo, sapagat ikaw ay kanyang anak. Tinubos ng kanyang dugo. Ibinuhod na para sa kanya. Ikaw ay kanya. Second thing na blessing, the blessing of being overcomers. Ang anak ng Diyos ay mapagtagumpay. Hindi siya talunan. Amen? Sa mata ng Lord, minsan tingin niya, tago ka. Yan ang inakala nila. Nung maipako nila si Yesu Cristo. Tama ba? Ano po, di ba? Nung maipako nila ang Panginoon, akala nila, panalo na sila. Naipako nila, hindi ba? Nagkakatuwa, di ba? Ano sabi ko nung nakapako siya? Sabi mo, kung talaga ikaw magpiso, manahog ka dyan. Sige, manahog ka dyan. Iligtas mo sarili mo, at iligtas mo rin yung kasama mo. Tama, di ba? Nung sabi siya, Eli, lama sabaktani. Ano sabi ng mga nagpako? Tinatawag ko si Elijah. Tingnan natin kung si Elijah darating. Akala na, Elijah, ang ibig ko na sabihin niya, my God, why hast thou forsaken me? Bakit siya pinursake? Sabagat ang kasalanan ng buong sanlibutan nakapatong na ng oras sa katawan ng ating Panginoon Kristo. Kasal ng lahat ng salaman. Akala nila, tagumpay sila, di ba? Ganun din ang tingin sa atin. Dumadami po, dumasabalo, babalo-balo kami kung dumadami mo. Okay lang. Mabango naman. Amen? Babalo-balo kung may sa akin, okay lang. Sa lahat ako pumunta. Pero huwag muna ngayon. Tayo ko pa. Amen na siya? Bago kasi parang nangyayaan yung nagpapayaan. Amen na siya? As a Christian, tayo may overcomer. Tayo may higit pa sa mapagtagumpay. In Romans chapter 8, verse number 37, read your Bible please. Romans 8:37, the Bible says, nay, in all these things, we are more than what? We are more than conquerors through Him that what? Through Him that what? Through Him that loved us. Higit pa tayo sa mapagtagumpay dahil sa Kanya na umibig sa atin. Ngayon, we are overcomers. Okay? Kasi mo sa Tagalog, pakalakas na, hindi. Kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan ni Kristong sa atin ay what? Umibig. Amen? Okay. Ibinaba ang katawan ni Jesus sa krus. Alam niyo po? Amen? Okay? And then, hiningi ni Joseph of Arimathea. At ang katawan ni Jesus na talagang durog-duro, luray-luray,
binalo ng damit at idinigay doon sa libing at tinakpan ng napakalaking bato. Nakikinig niyo sa akin? Again, ang tingin ng mga anak ng diablo, ang tingin ng lahat ng kaaway ni Kristo ay nagtagumpay sila laban sa ating Panginoon. Amen? At sinara ng napakalaking bato at pinapantayan pa sa mga Roman soldiers. Lalo na yan? Of course, ang tingin nila sa nagtagumpay tayo. Oh, but glory to God. Pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay nagbangon mula sa mga patay. Amen? Lumabas ng libingan at napakitang buhay sa lahat ng kanyang mga alagad. Amen? Hindi talaga itago. Nabuhay siya muli. Nagtagumpay siya. Dahil tayong lahat ay mapagtagumpay. Sabagat yung ating Savior, yung ating Kristo ay nagtagumpay. Nabuhay muli mula sa mga patay. Amen? Kaya ano man ang mangyari? As a Christian, tayo ay higit pa sa mapagtagumpay. Amen? At meron tayong pag-asa. Yung ating pag-asa ay tinawag na buhay na pag-asa. Bakit buhay? Bakit buhay ng ating Kristo? Meron tayong living home at meron pa tayong blessed home. Dalawa yun. Ano yung muna? Living home. Bakit living home? Because of the resurrection of Christ. Ano yung pangalawa? Blessed home. Ano yung blessed home? The coming of Christ. Babalik siyang muli. Upang kunin ang lahat ng sa kanya ay nananalig. Amen? Kaya anong blessing number 2 ng anak ng Diyos? The blessing of what? Being what? Being overcomers. Being overcomers. Okay? Alam mo, yung mga serba, mga alipin, sila po'y na-overcome. Kaya lahat ng alipin ay alipin sa pagkat sila na-overcome. Dahil sila, talo sila. Wala silang kakayahan. Ipagaling, samantalang tayo, wala silang kakayahan, and ang serpent ay under bondage. Okay? Under bondage, and they are forced to work. Persahang nagtatrabaho. Nakikinig ka sa akin? Persahang nagtatrabaho. Sa pagkat sila what again? Serpent. Maghapon na silang nag-uwi, uuwi ng bahay ng amo nila, hindi sila para sabihin sa amo, pagod na ako, ikaw na handa ng pagkain mo. No. Bagkus, bago sila kumain, magpahinga, kanila muna paglilingkuran ng amo. Maliwanag ba yun? At pag naglingkod sila, hindi sila para pasalamatan ng kanilang amo. Sa pagkat sila serva. Okay? Samantalang tayo, we are more than a conquerors. Ang ating paglilingkod, hindi paglilingkod bilang alipin, kundi bilang what again? Bilang pakalabas, anak. Ano nang udyok sa atin? Love and what? Love and gratitude. Diba? Pag-ibig sa Diyos na sa atin ay umibig. Amen? Amen? At magigingkot, dumi pagkapasalamat sa pagkat siya nagmamalasakit at nakikinig at tumutulong sa ating mga pangailangan. Okay. In 1 John chapter 4 and verse number 4, 1 John 4:4, hindi po. 1 John 4:4, pakibasa nga po sa Tagalog, kita yung Tagalog. Kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak. Kita mo? Amen? Anong klaseng anak ang tingin sa atin? Ha? Little children. Okay? At inyong dinaig sila sa pagdagang dakila, siyang nasa inyo kaysa sa nasa sanlibutan. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Ito ang blessing bilang anak. Okay? We can come at any time sa throne of grace. Pangalawa, okay? Tayo po'y higit pa sa mapagtagumpay. Amen? Amen? Higit pa sa mapagtagumpay. Sa ngayon, hindi pa nahayag
Pero pagdating ni Kristo, mahahayag ang lahat ng yan. Higit pala tayong mapala kaysa sa mga gobernador. Nakikinig sa akin? Congressman at senador na yan. Hanggang dito lang sila, tayo ay sa buhay na walang hanggan. Thirdly, the blessing of the indwelling Holy Spirit. The blessing of the indwelling Holy Spirit. Okay? In 1 Corinthians 3:16, in 1 Corinthians 3:16, nakita niyo po? Pakibasa na sa Tagalog, dahil na hindi ba ninyo nalalaman? Kita niyo po yan, tayo na lang po. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nanganahan sa inyo? Nakita niyo po ba yan? Oh, okay. Now, ano ang pinunod ko? Ano ang trabaho ng Espiritu ng Diyos na tumataan sa atin? Binanggit ko kanina, isa rin visual, kanyang patotohanan na tayo ay anak ng Diyos. Okay? At siya'y nanahan sa atin. Alright? At kanyang patotohanan na tayo ay sons, not servant. Okay? Alam niyo po, in Exodus chapter 21, verse number 6, yung mga servant noong Old Testament na wala ng pag-asa na makawala sa pagiging alipin. Tapos po, Exodus 21:6, tingin po sa Bible. Dinadala sila ng kanilang amo sa pinto. At pagdating doon sa pinto, meron silang mahabang parang rayos ng bisikleta. Sa pinto, binubutasan yung kaya nila, lampasan. Alam sa gisa? Nakalagay dyan? Pakibasa? Okay. Ano ang sabihin ng binubutasan ng tenga nila? At nilalagyan ng hindi basta hika, kundi mahabang kung tawagin na AUN. AUN. Paul. Anong meaning yun? Pakibasa. Sila iwa. Anong ba? Anong meaning? Anong meaning? Sila iwa? Sila alipin forever. Anong meaning? Sila iwa? Yes, they are servant. Hanggang kailan? Forever. Forever silang alipin. Okay? Anong mark ano? Yung butas sa kanilang tainga. Yung sabi ko, yung mga men natin, huwag kayong mag-ihip ha? Huwag kayong kamabutas sa tainga. Tama yung butas sa puwet. At pag nahigo ka na, babae, huwag ka naman palagay doon sa taas. Narinig kayo? Hindi mo alam ang meaning mo. Anong meaning mo sa Bible? You are what? Servant forever. Is it? But thank God, nung ating Panginoon si Kristo, yung ating pagiging servant, pinagkalangwa, yung tanda ng alipin forever, iba naman sa atin. Pakibasa niyo? Oh, the indwelling Holy Spirit. Anong meaning niya? Tayo ay anak. Anak ng Diyos. Okay? In John 14 and 17, John 14:17, at bilang anak, tayo ay malaya. Tayo ay malaya. Okay? Yung mga servant, alam nila na sila'y servant. Okay? Hindi nila kayang dayain ang kanilang sarili. Alam nila, tanggap nila na sila ay alipin forever. Okay? Okay? Now, samantalang tayo, bagamat naglilingkod, dumadala ng umaga ng linggo, bumabalik pa ng hapon, bumabalik pa ng Wednesday, meron pang Bible study, meron pang soul winning, nakikinig ba sa akin? Meron prayer meeting. Ginagawa natin ang lahat ito, hindi bilang servant, kundi bilang ano ulit, nakalakas, bilang anak. Tama? Ginagawa natin ng may kalayaan, hindi na
kagipitan lamang. Ano motivation ng lahat? Love and what? Gratitude. Love and gratitude. Sa Diyos na sa atin ay umibig at nagbigay ng buhay niya para sa atin. Yan na. In 1 John 14:17, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, sapagkat ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man. Siya ay ating nakikilala, sapagkat siya ay tumatahan sa inyo at sa inyo. Nakita mo? At sa inyo. Okay? Ito po'y katibayan ng pagiging anak, at ito po'y katibayan na tayo ay napalaya na ni Kristo mula sa pagkaalipin sa kautusan. Amen? Ginagawa din lahat. No? We are not under the law, but grace. Yung mga alipin, inuutusan. Hoy, lumango ka na. Magpunta ka na sa bukid. Simulan mo ng trabaho. Maliwanag ba? Maliwanag ba? A servant is ordered. Gawin mo ito, gawin mo ito. Pagdating nila ng hapon, gabi na, sabihin ng amo, maghugas lang yung kamay, magpalit ka lang yung damit, ipaghain mo ako, kakain ako, at pag nakakain ako, tsaka kayo kumain. Ino-order sila sa pakatilisip. Nakikinig ka sa akin? Amen? Nakikinig mo ba kayo? Nalisig ka mo yan? Okay. A servant is ordered, but a son is what? Guided. A servant is ordered, but a son is what? Guided. Romans 8:14 ulit, for as many as are led or guided. Ang bawat pinapagdubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Amen, Diyos na? Amen? Kaya sabi ko, okay, Jason, ito ang preaching ko bukas dyan sa lumban. Pero pag-gising ka ng umaga, saan ba? Pag-pray ako eh. Okay? Pag-gising ka ng umaga, alam ko yung nag-reading. Ngayong hapon na. Ay ko, Jason, huwag na yan. Ito na lang. Hindi na yan. Ang alipin, inuutusan, minamanduhan. Pero ang anak, is what? Ginagabayan, pinapaknabayan. Okay. Yung blessing, amen? Ng isang anak ng Diyos. Kaya nga, as a Christian, mahalaga na tayo po, bilang mga Kristiyano, ay marunong makinig, marunong maghintay sa patnubay at paggabay ng ating Diyos through the Holy Spirit. Amen, Jason? Amen? Kaya sabi ko, mahalaga na marunong ka makinig sa Kanya, mahalaga na marunong ka magtanong, ano ba ang kalooban mo sa akin? Ano ba yung gusto mong gawin ko? Hindi yung gusto ko, hindi yung gusto mo. Amen? Amen, Jason? Maraming yung people ngayon, at parang isang kahit na mga adult na, hindi na marunong mag-pray. At maghintay, Lord, ano ba yung will mo sa akin? Sino ba magiging asawa o partner mo? Hindi na. Ang tumutulong sa kanya, Facebook, sa internet, yung updating. Nakikinig ka sa akin? Huwag kong hayaan yung Facebook ang maghanap ng magiging asawa mo. Diba? Baka bruha ang asawa mo. Amen?
meron talagang nakalaang babae para sa iyo. Amen? Maghintay ka lang. Malapit na siya ipanganak. In John 16, verse 13, John 16, verse 13, basahin natin po, John 16:13, tayo na po lahat. Tayo na po tayo. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will what? He will guide. Kita mo yan? Anong isang gawain ng Holy Spirit? He will what? He will guide you into all truth. Nakita mo, hindi ka niya ipapaham. Hindi ka para madaya. Hindi ka para maligaw. Hindi ka para magkamali na yung magiging kapasyahan. Amen? Bilang anak, hindi siya para magbigay ng uso, hindi ba? Gagabayan ka, dapat gabayan ka niya. Ngayon man, kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, papagnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na dadating. He will guide you. He will lead you. Amen? Ito yung blessing ng isang anak. Okay? Kaya listen carefully. Tayo ay mga anak, hindi tayo alipin. Amen? Amen? We are sons, not servant. Okay? Okay, ikaw the blessing is what? The blessing of chastisement. Yes. The blessing of what? Pakita naman? The blessing of chastisement. Okay? The blessing of chastisement. No? Pinapalo ng Diyos ang kanyang iniibig. Hinahampas niya yung tinatanggap niyang anak. Amen niya siya? Amen? Nakikinig ko ba kayo? No. Iba ang trato sa alipin, iba ang trato sa anak. Nakikinig ka sa akin? Amen? Ibang pakitunguhan ng alipin, iba ang pakitungo sa anak. Nung maliliit pa kami, nilabarbod, no? Okay? Pinapalo niya kami. Pero hindi ko nakita ang kandidong na malo ng ibang bata. Nakikinig na? Amen? Ang pinapalo niya yung kamilan, anak niya kami. Amen? Kaya nagsilak kami mga guwapings. Mababait. Amen? In Proverbs 13:24, Kawikaan 13:34, yes, a servant is treated differently than of the son. Okay? Iba yung trato niya. Okay? In Proverbs 13:24, nandiyan na kayo? Sabi-sabi, Kawikaan 13:24. Okay, sige po. Kaya siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napapuot sa kanyang anak. Diba? Ganun ba yan? Ngunit siyang umiibig, ay namamalong maminsan-minsan. Hindi parusa, ang palo ay hindi parusa. Sa King James is what? Chastisement. He that spared his rod hated his son, but he that loved him, ano sunod? Chasteneth him. The word chasteneth is corrected. Kino-correct. Okay? In Hebrews chapter 12, verse number 6, whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth, whom He receiveth. Kung wala kayong
paano natatanggap? Hindi kayo anak sa labas. Okay? Ang binanggit ko, hindi ba? Kami nung maliliit, madalas kami mapalo ng aming tatay. Pero hindi ko nakita talagang namalo ang tatay ko ng anak ng iba. Kabila, bakit kami, anak. Okay? So ito po yung blessing. Okay, masa yung blessing? Anong blessing? Number one, yung blessing na pagkaunawa ko, pinalo na kasi anak niya ako. Pangalawa, pinalo na kasi iniibig niya ako. Daliwanag ba? Pinapalo ng Diyos ang kanyang lakas. Pakilakan, pinapalo ng Diyos ang kanyang iniibig. Whom the Lord loveth, He chasteneth. At hinahampas niya yung tinatanggap niyang anak. Ayaw niyang maligaw. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang mga anak. Okay? Ibig niya mamana natin yung kabanalan na sa kanya. Okay? Hebrews chapter 2. Tignan niyo po. Meron siyang dahilan. Okay, kung bakit niya ginagawa yun. Hebrews 12, okay, Hebrews chapter 12 and number 10. Hebrews 12:10. Andiyan na po kayo. Hebrews 12:10. Ready? Basa. For they verily, for a few days, yung ating tatay sa laman, ha? Yung ating tatay sa laman, for they, yung ating tatay sa laman, ha? For they verily, for a few days, chastened us after their own pleasure. But He, God, yung God, ha? But God, for our what? For our what? Profit. Sa ating sariling kapakinabangan kung bakit na tayo pinapalo at hinahampas. Bakit? That we might be what? That we might be partakers of the pagkakala of His what? His holiness. Nakita mo? Number 11, ito pa yung motibo. Ito pa yung motibo ng Diyos. Yung profit na binabagit niya sa pagpalo sa atin. 11, sabay-sabay. Now, no chastening for the present seeming to be joyous. Bakit? Kasi masakit talaga eh. But grievous. Nevertheless, afterward, it yielded what? The peaceable fruit of righteousness unto them which are what? Exercise their what? Thank God. Ako, bago magpastor na nakikita kong magkamis ang pinapalo ako ng Panginoon. Ay, thank God, sabagat kung hindi niya ako pinalo, hindi ako magkakaganito. Ay, salamat sa Lord. Nakita ko, mahal niya ako. Nakita ko, pinagmamalasakitan niya ako. Nakita ko, mahalaga sa kanya, yung bawal dito. The blessing of chastisement. So, ano yung blessing of chastisement? Ano yung number one? Pagkalabas na po. Ano yung blessing number one? Ang pagiging sunshine, ang pagiging sun? Okay. The blessing of what? Number one? Coming to God. At anytime you want. Lumapit ka sa Kanya. Anytime. Ano yung pangalawang blessing? Being overcomers. Pangatlo, the indwelling the Holy Spirit na gumagabay, mapagdubay sa atin. Amen? Ano yung sunod na blessing? Chastisement. Ito yung blessing. Now, the responsibilities. Mabilis lang ito. Okay? Now, the responsibilities of sonship. Okay? Ano ang what God expect from us na kanyang mga anak? Ano ang kanyang mga ina-expect o inaasahan para sa atin? Ano yung ating responsibility? Number one, the responsibility of our obedience. Bilang anak, ating responsibility na siya may ating sundin. Amen? Maging masunuring anak, huwag masunurin. Okay?
1 Peter chapter 1, verse number 13. Wherefore, gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end of the grace, for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ as obedient children. Verse 14, pakalaman niya, as obedient children. Gaya ng mga anak na masunuri, huwag na kayong mag-asal. Liwanag ba? Okay, tulad ng mga anak na mataliman o masunuri, huwag na kayong mag-asal na ayon sa inyong dating what? Masamang ugali, masamang pamumuhay, nang kayo wala ba? Nung hindi pa kayo nakakakilala, huwag na kayong mag-ugaling gano'n. Bago na kayo Amen? Maging anak na masunurin, hindi masunurin. Inaasahan ka niya na magiging masunurin ka. Amen? Amen, Jesus? Magbago na. Pangalawa, grow. Ephesians chapter 4, 14-15. Okay? Ang Diyos ay umaasa ng ating paglago. Yung lesson nyo kanina, di ba? Hindi ka mapupwersa ng Diyos na lumago. Okay? Ikaw ang magdidesign na lalago ka. Tama ba yung lesson nyo kanina umaga? Amen? Hindi pwersahan. Okay? Ito'y kapasya mo, Lord, gusto kong lumago, Panginoon. Magbisisyo ka. Na every morning, babasahin mo ang Bible. At kakausapin mo siya ng madalas. Paliwanag ba? Amen? At hindi ka nilipat sa Calvary Bible Baptist Church. Okay? The responsibility of what? Pakalakas? Spiritual growth. God expects you to grow. Read the Bible. Demo, tell you po. In verse 14, ano sabi? Ephesians 4:14? Nandiyan po ba kayo? Ephesians 4? Talatang 14? Okay, ano ang sabi ng Bible? Tingnan mo din, makikita mo talaga yung ini-expect ng Diyos sa atin pare-pareho. 4:14, ready? Okay, upang huwag na tayong maging mga bata pa. Liwanag ba? Ang Diyos, hindi gusto ang takot-takot na, okay, bata ka pang Kristiyano, hindi ka naglalago. Sabi naman, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine. Pag nakatagpo ka ng Kristiyano daw, matagal na, pero ang kanyang paniniwala, pare-pareho lang yan. Iba-iba lang ba, pero pare-pareho niyan. Dahil sa Diyos din. Basta may Bible, immature yun. Baka hindi pa nga saved yun eh. Nakikinig ka sa akin? Amen? Bakit siya ganun? Kasi iswa, bata pa rin. Pahapay-hapay. Minsan nasa JIN, minsan nasa dating daan. Nakikinig kayo? Minsan pausap ng Jehovah, minsan pausap naman ng, ano isa pa? Sa Budista. At ang kapil, pare-pareho lang yan. Bakit siya ganun? Bata pa, hindi lumalago. Okay? Dahil doon, nagdadala siya ng sari-saring hangin ng aral sa pagitan ng mga daya ng mga tao at katusuhan ayon sa mga dalang ng kamalian. Okay? So, maliwanag na nasa iyo ang responsibilidad ng paglago. Hindi ka pipilitin ng Lord. Ikaw ang magpapasya sa iyong sarili. Maliwanag ba? Ano yung sabihin? You see, tonight. Okay? Ilugod mo yan, Lord. Gusto kong lumago. Gagawin ko ang paglago. Babasahin mo yung salita mo. Mananalangin ako. Magkakaloob ako. Amen? At magtatapat ako sa church. Pangatlo, the responsibility of testimony. Ano yung pangalakas? The responsibility of what? Testimony.
Okay? Meron kang responsibilidad na magpakita po talaga ng magandang patotoo sa iyong paligid. Ipakita mong bago ka na. Amen? Ipakita mong iba ka na. Hindi nito yung dating kasinggero, panaaway, bandaraya, lumahatag sa magulang, ipakita mong iba ka na. Amen? Kung wala nang gulang mo rito at talagang ligtas ka, okay, ipakita mong iba ka na. Hindi ka rin dating palasagot sa mga magulang mo. Paliwala ba? Hindi mo mahalaga, mapaliwala mo magulang mo na si Kristo nga talaga ay nasa puso mo. Tinanggap mo. Okay? The responsibility of what? Nakalakas of what? Testimony. Sabi ng Ephesians 5:8, okay, sapagat dati kayo ay nasa kadiliman, ngayon kayo ay nasa kaliwanagan sa Panginoon. Lumakad kayo tulad ng mga anak ng kaliwanagan. Kita mo, hindi ba? And then, the responsibility of what? Soul winning. Okay? Ang Diyos ay umaasa na ikaw ay magwi-witness. Ang Diyos ay umaasa talaga sa iyo na magbubunga ka ng marami. Amen? Paliwanag ba? Okay? Responsibility tayo. Pananagutan natin yan sa Panginoon. Okay? Inaasahan talaga tayo ng Diyos. Na sapagat tayo ay ligtas na, okay, maliligtas din ang iba sa pamagitan ng buhay mo yan, na binago niya. John 15:16, tinan mo yung responsibility mo. John 15:16. Okay? Okay, sabihin mo hindi mo responsible, hindi mo, wala kang ganyang responsibility. Sabihin mo, hindi. Maliwanag. Okay? Anong sabi ng Panginoon? Dahan-dahan, ako'y hindi nyo hiniran. Maliwanag ba? Ye have not, pakilakas na, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you for what? For what? That you should what? That you should go and bring forth fruit. Kita mo? Upang kayo'y humayo at magbunga at upang manatili ang inyong mga bunga. Upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo. Kita mo, hindi ba? Inaasahan ka niya. Paliwanag ba? Hindi mo kayo totoo yan. John 20:21, ano sabi ng Panginoon? Kung paano ang pagkasubo sa akin ng Ama, gayon din naman sinusubo ko kayo. Ito mo, hindi ba? In Mark 16:15, sabi ni Kristo, humayo kayo, go ye into all the world and preach the gospel into every creature. Yes, ito yung ating responsibilidad bilang anak ng Diyos. Okay? Ano sa Tagalog yung responsibility? Pananagutan ba? Amen? Obligation? Dapat obligation. Responsibilidad natin. Amen? Tungkulin iniatang sa atin bilang anak. Alright? Maging masunurin. Ano yung pangalawa? Lumago. Ano yung pangatlo? Magkaroon ng testimony. Ano yung pangapat? Magsawini. At maging faithful. Maging tapat sa Kanya. Kahit tumayo, manalangin po tayo. Habang nakayo ko at nakabigit, wala pong tinitingin sa kanyang sarili, nakayo